Ikaw, sige, taya ko ulit to, di ba? Oo. Ay, pero mamaya na tayo mag-usap ng mga ganyan. May bisita na pala samantala tayo. po, meron tayong panayam. Kay Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office. Good morning po sa inyo, Major Asilo. Si Xander po ito at si Angel. Good morning, Major. Good morning po Kuya Xander and Ma'am Angel at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Opo, ma'am, meron po mga ikinakasang mga kilos protesta bilang nga pong pagtutol dito nga po sa mga maanumalyang flood control project. Isa na nga po dyan yung Black Friday protest. Kamusta po yung deployment ng ating mga kapulisan? Yes po ma'am. Bali paglilinaw lamang po yung ating pong Black Friday protest is naganap na po noong September 5. Bali po ang ating pong pinaghahandaan sa ngayon ay yung pong mga kilos protesta na magaganap po ngayong Sabado, September 13. So meron pa ho ng September 13. Saan po ito, ma'am? Ang mga pangunahing lugar po na inaasahang magtitipon ang mga magsasagawa ng kilos protesta ay sa EDSA Shrine sa Mandaluyong, partikular po sa tapat ng Ortigas kung saan madalas idinaraos ang mga ganitong pagtitipon. Isa pa po sa mga nakikita nating sentro ng aktibidad ay ang EDSA People Power Monument sa Quezon City na may malaking simbolismo sa kaysaysayan ng mga pampublikong pagtitipon sa bansa. Ang dalawang lugar po na ito ay tinuturing na critical convergence points, kaya magiging focus po ng seguridad ng NCRPO upang masiguro ang kaayusan, kaligtasan ng mga dadalo at pagpigil sa anumang posibleng banta o kaguluhan. Opo, pero ang sabi po kasi ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte, magdaraos daw po sila ng Black Friday protest sa EDSA Shrine sa Biyernes. Meron pa, ba, ma'am. Ito po ba meron na pong koordinasyon sa NCRPO, ma'am? Sa ngayon po, minomonitor po natin kung halimbawa po man na yung kanilang isasagawang Black Friday protest is magkakaroon po sila ng kaukulang permit. Tayo po ay magkakaroon din po naman tayo ng preparasyon doon at sisiguraduhin po natin na prepared po ang NCRPO. So, as we speak po, wala pa silang permit kaya hindi po tayo tiyak kung tuloy yung sa A12. Wala pa po tayong prior coordination regarding po doon sa September 12. Ang meron po tayong initial information is yung sa September 13 po. Opo. Gaano po ba kadaming pulis ang inyo ipapakalat, Major Asilo? Nasa mahigit 2,250 po na pulis at support personnel mula sa iba't ibang unit ng NCRPO ang i-deploy sa mismong araw ng kilos protesta. Kabilang po dito yung ating CDM mula sa mga district headquarters, pati na rin po ang Regional Mobile Force Battalion at yung ating pong RSSF or yung Reactionary Standby Support Force. So ang mga ito po, meron po tayong 950 na nakadeploy na po agad-agad sa araw ng Biyernes pa lang po, nakadeploy na po yung 950 natin, tapos po yung natitirang 1,300 is as the need arises po, sila po ay on call or naka-standby lamang po sa ating mga police districts in case na kailanganin po ng dagdag na puwersa. Opo. Kayo ho ba yung nakipag-coordinate pa sa ibang mga police regional office o yakang-yaka na po ng NCRPO? Sa ngayon po, nagkakaroon po tayo ng coordination sa mga kalapit na mga region sa posibilidad na mag-augment po sila ng kanilang mga personnel dito sa atin sa NCRPO kung sakali po na talagang ma-sure natin na isang malakihang kilos protesta yung magaganap po sa Sabado. Ganun din po kung meron man po't matuloy yun sa magaganap sa Friday po, yung Black Friday protest. May koordinasyon na po ba tayo sa mga LGUs at saka sa MMDA, ma'am, para sa trapiko at saka na rin sa crowd control? Yes po, ongoing po yung ating coordination sa mga partner agencies po natin para po dun sa mga kababayan natin na hindi naman po makikijoin or hindi po makikisali dito sa ating mga kilos protesta is hindi naman po sila maabala dun sa mga gagawing kilos protesta ng ating mga kababayan. Pero meron po ba tayong monitor na banta sa seguridad dyan po sa mga ikakasang kilos protesta? Sa ngayon po, wala po tayong na-monitor na direktang banta para po mag-cause sa atin ng alarma, pero patuloy po ang ating ginagawang intelligence monitoring para po masiguro na handa po tayo kung mayroon man pong magaganap na ganun. Opo, dun sa mga nagkilos protesta kamakailan sa bahay po ng Pamilya Diskaya at saka sa DPWH kung saan nagbato sila ng putik, ng pintura, meron po bang mga naaresto dito? Kasi may mga pulis daw po na nasaktan.
Regarding po dun sa naging protesta sa bahay po ng mga Diskaya, nakipag-coordinate na po tayo dun sa legal team nila para po sa kaukulang mga ifa-file na kaso since identified na po naman yung mga mukha at inaalam po natin kung ano pa po yung mga posibleng ikaso natin dito sa mga nag-join po dito sa Kilos Protesta, kagaya na rin po nung BP 880 kung saan po kasi hindi po sila nakasecure ng kaukulang permit para po mag-conduct sila ng rally dun sa lugar na yon. Pero what if po humingi po ng kumbaga partner ng security ang Diskaya kasi syempre sila pinuputak din ng mga Kilos Protesta sa kanilang tahanan. Kayo po ba ibibigay nyo ng seguridad ang pamilya Diskaya? Kagaya po ng iba natin mga private citizen na humihingi din po ng kanilang mga assistance or ng security po. Ang lahat po ito idadaan natin sa tamang proseso. Kailangan po silang mag-request at iti-check po natin, magkakaroon po tayo ng threat assessment kung sila po ba talaga ay karapat-dapat na mabigyan ng kaukulan na police security. Kung hindi man po, mayroon naman po tayong ibibigay na ibang mga paraan para i-secure po yung kanilang pamilya. Opo. At ngayong araw po, ginaganap din po yung pangalawang araw ng bar exams. May pangatlo pa yata on Sunday. Kamusta po ma'am yung ating security na ipinagkakaloob dun sa mga kukuha ng pagsusulit? Yung ating po nagaganap na bar exam ngayon ay pinaghandaan na rin naman po ng ng NCRPO kung kaya po meron po tayong mga designated na mga personnel na nakadetail doon para siguraduhin po na magiging ligtas po yung mga magte-take ng bar. Ganun na din po yung mga magsusupport sa kanila, yung mga brads at sis nila po na nandun. So ang NCRPO naman po ay nakahanda na para siguraduhin na sila po ay ligtas at maayos na makakakuha ng kanilang exam. Paano natin masisiguro, Major Asilo? Kasi kung nung naalala mo, partner, reporter na tayo doon yun may sumabog, yun sa may Taft. Sa US, diba? Oo. Kamusta po yung, paano po natin matitiyak, Major Asilo, na hindi na po mauulit yung ganitong insidente? Mayroon po tayong prior coordination dun sa mga schools, kaya po before po is nagkaroon na tayo ng meron na tayong mga ginawa na pag-check dito sa mga venues na ito para siguraduhin po na hindi na po mauulit itong pangyayaring ito. Opo, and with that, Major Asilo, maraming salamat po sa inyo ma'am. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat din po. Mga kasama, si Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Napapansin ko yung mga tagapagsalita ng Army, ng Police, babae. Babae. Oo, kasi, tsaka pleasing, no? Pleasing. Correct. Kasi iba yung atake pag babae na yung nagsalita. Mas kumbaga, kasi iba yung katulad pag nanay, di ba? Hindi mo naman siguro sisigaw-sigawan yung spokesperson na, di ba, bukod sa woman in uniform. Yes. Yung kaharap mo parang mother figure. Mother figure. Kumbaga, ando ng respeto talaga. Tsaka siguro nga parang mas pleasing sa TV. No? Kesa yung parang paglalaki na pangit. Uy, grabe naman. Grabe ka sa pangit. Makakarating. Pero ang PNP hindi na babae ang spokes. Sino na? Si General Tuanio Muna. Yung head ng PIO. Kasi nga, di ba, wala na si Ma'am Jean na ilipat sa Mindanao. Ando na si Ma'am Jean sa Eastern Mindanao siya. Meron siyang bagong reassignment kasi, Baka magtatalaga pa rin sila ng babaeng spokesperson. Feeling ko effective. Ang parang babaeng for me parang mas effective na walang tension. No? Parang lumanay kasi tsaka, magsalita. aminin ninyo, may mga spokesperson or mga halimbawa cabinet secretaries na lalaki, pag natanong ng medyo off, nagagalit. Parang pikon. Makikita mo sa mukha nila yes. Tapos yung the way na sumagot, pikon nga. parang pabalang. Pabalang. Pero ang babae, like example, ito sa AFP, si Colonel Francel Margaret Padilla, pag tinanong mo yan, talagang very composed. Na parang may mga umaawit-awit na ibon sa kanyang paligid. Tsaka pretty kasi si ma'am, di ba? Kaya talagang very pleasing pag nakita mo. Samantalang yung iba, nakabusangot agad. Napikon agad, wala pa yung tanong. Wala pang tanong. Napamura agad.